anong panukala nyo, sir, para po matigil po itong sandamakmak na scams na natatanggap natin? Job Oh, scams. pagdating talaga sa job scams na medyo yan ang challenging. I'll be honest, lagi naman akong honest sa ating mga kababayan. Challenging siya kasi unang-una ginagamit yung mga platforms na hindi natin magamit yung SIM card registration act. Kasi usually, nasa mga OTT siya, no, yung over-the-top services. Like you said, Viber, Telegram. Telegram. At pag binangga mo to sa SIM card registration act natin, doon sa mga registry ng SIM card registration act natin, makikita mo yung mga numbers na to naka-block na or deactivated na. Pero dahil Viber at saka OTTS ang mga ginagamit nila, even if these numbers are blocked na, dahil nakapag-register sila sa mga application na to prior to the SIM card registration act, dire-diretso pa rin na nagagamit yung mga numbers na to para sa pagsasagawa ng scam. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo titigil eh. Kaya Mhm. nga para anong binanggit ko kanina, DJ Chacha, usually ang magigilid dyan yung number for the payment gateway. Doon sa, halimbawa, magpapadala ka ng pera. So, ititrain natin yung mga tao natin na tiyagaan hanggang they lead or that it leads to something that's actionable or traceable po.